Kinabukasan, pagkagising ni Dante, ay meron ng nilagang kamuting kahoy na may gata at kaunting asukal. Ala, ang bango naman. Alam ko ang amoy na yun na, ginataang kamuting kahoy. Wika niya pa noong makitang nakaupo na rin sa higaan si Mang Ignacio at handa nang bumangon. Hindi na siya sinagot noon at agad nang naglakad papalabas ng silid. Pagkalabas nila ay wala sa kusina si Mang Ismael. Noong lingunin naman nila ang labas ng bahay ay naroon iyon. May hawak na tasang may kape at platong may lamang kamuting kahoy. Oh, gising na pala kayo. Akala ko tatanghaliin pa kayo ng gising eh. Kaya nagluto na ako ng pang-almusal at nagsimula na rin kumain. Kumain na rin kayo roon at meron ako ipapagawa sa inyo doon sa sapa. Si Mang Ignacio naman ang sumagot. Anong sapa, kuya? Iilog yun eh. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Dito sa bandang kaliwa ay meron ding sapa. Medyo kumukonti kasi ang dumadaloy na tubig pa ibaba dahil sa paghina ng tubig gawa ng tag-init. Tapos may bahagi pa ng bundok na gumuho at doon bumagsak. Kaya lalong nabarahan ang daluyan ng tubig. Yun pa naman ang inaasahang tubig ng mga magsasaka sa ibaba. Kawawa naman sila roon. Kaya para may tulong tayo, ay pupunta kayo roon. Magtatanggal kayo ng mga bato at putik maghapon para magtuloy ang agos ng tubig sa mismong sapa. Ang nangyari kasi ay lumiko ang daloy ng tubig, kumalat sa mga kakahuyan. Kaya wala na halos makababang tubig. Ah, ganun po ba? Sige po, walang problema. Wika pa ni Dante. Sabi naman ni Mang Ignacio, bakit hindi ang mga magbubukid sa ibaba ang gumawa noon? Sila naman ito makikinabang. Takot silang magpakalat-kalat sa bahaging iyon ng bundok dahil marami ang nawawalang mga tao roon. Pinamamahayan kasi iyon ng mga engkanto. Yun naman pala kuya eh. Tapos kami tuloy ang uutusan mo. Hindi kami naman ang maiengkanto roon. Ano ka ba, Ignacio? Ang mga engkanto ay hindi dapat kinakatakutan ng mga albularyo. Bahagi na sila ng buhay ng mga katulad natin. Kung masama sila, ay dapat turuan ng leksyon. Pero kung mabuti naman, ay dapat din maging kaibigan. Dahil malaki ang maitutulong nila sa atin sa panggagamot. Hindi nyo ba alam na punong-puno ng engkanto ang palibot ng bahay na ito? Hindi nyo lang sila nakikita. Pero nariyan lang sila, namumuhay ng tahimik at matiwasay. May mga pagkakataon na hinihingi ko ang tulong nila. Lalo at malawak ang kanilang kaalaman pagdating sa mga halamang gamot. Pwede rin makisuyo sa kanila paminsan-minsan na magpakuha ng mga halamang gamot na wala rito sa atin. Alam mo ikaw, Kuya Maing, natin ka ng natin. Hindi naman ako albularyo eh. May alam ka naman kaunti sa mga bagay-bagay na alam ko. Kaya nabibilang ka na rin sa mga taong may alam sa lihim na karunungan. Tapos ito namang si Dante ay mag-aaral talaga ng pagka-albularyo. Kaya dapat mo rin siyang samahan. Napakamot na lang ng ulo niya si Mang Ignacio at nagtungo sa kusina upang mag-almusal. Sumunod na rin kaagad si Dante. Matapos mag-almusal ay nag-igib na muna ang dalawa at nagsaing ng kanin na maibabaon sa pagpunta sa sapa. Nagdala na rin sila ng pinakuluang gulay at tigdalawang tuyo na pang-ulam. Kuya, alis na kami. Ikaw ba, may lakad rin? Oo, meron din ako lakad. Pupunta ako sa kabilang bayan. May magpapagamot raw sa akin roon. Binarang yata ng kamag-anak. Agawan daw sa lupa ang dahilan ng alitan nila eh. Tsaka, ginagambala rin na aswang dahil malala na ang sakit. Okay. Sige Kuya Maing, mag-iingat ka roon. Oo naman, kayo na ang bahala rito ha. Kung may maghanap sa akin, ay sabihin nyo lang na bumalik na lang bukas. Okay po, sagot naman ni Dante. Nagsimula na nga sa paglalakad sina Mang Ignacio at Dante patungo sa nasabing sapa. Habang binabagtas nila ang makapal na kasukalan, ay biglang nagsalita si Dante. Mang Nasi, may nararamdaman ka bang mga nakatingin sa paligid? Oo bata, marami. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang pansinin.
Wala tayong matatapos kung magpapadala tayo sa takot sa mga yan. Magtrabaho na lang tayo doon ng tahimik para marami tayong matapos. Hindi na sumagot pa si Dante dahil kinikilabutan siya sa kanyang nararamdaman sa paligid. Pagkarating sa may bahagi ng sapa, ay sinimulan na ni Mang Ignacio ang pagpapala ng lupa sa paligid. Si Dante naman ay binubuhat ang mga katamtamang laki ng bato at sinasalansan sa gilid para dumaloy ng diretso ang tubig. Sa lawak ng bahaging ginuhuan, kaya inabot na sila ng tanghali, ay halos kapirasong bahagi pa lang ang kanilang nalilinis. Tara na bata, kumain na tayo. Nag-iiba na ang pakiramdam ko eh. Nagugutom na yata ako. Sige po. Sagot naman ni Dante at lumapit sa kanilang lagayan ng baon para ihanda ang pagkain. Pagkalapit ni Mang Ignacio ay iniabot ni Dante ang Tupperware na may laman ng kanin, tuyo, kamatis at pinakuloang talong at okra. Tahimik na silang nagsikain habang nakaupo sa may bato. Matapos makakain ay saglit pa silang sumandal upang magpahinga at magpatunaw. Noong sumapit ang pasado alauna, ay tumayo na si Dante upang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Nakita niyang nakahiga pa rin si Mang Ignacio sa may gilid ng malaking bato. Hinayaan niya lang iyon dahil baka masyado lang napagod at kailangan ng mahabang pahinga. Sumapit ang mag-aalas 4 ng hapon. Doon pa lang naalala ni Dante si Mang Ignacio. Nagtataka siya kung bakit hindi pa rin iyon bumabangon. Halos magtatatlong oras na iyong tulog. Kaya nilapitan niya iyon para kumustahin. Mang Nasi, anong nangyayari sa'yo? Bakit di ka pa rin gumigising? Pagkahawi niya sa katawan nito ay nagulat siya dahil putlang-putla na iyon. Hala, Mang Dante, anong nangyari sa'yo? Tarantang wika niya pa, pero tanging ungo lang ang isinagot noon. Nagpasya siyang iwanan na lang muna ang dala nilang piko at pala para mapasan niya si Mang Ignacio. Tutal, babalik pa rin naman sila roon. Pinasan niya na nga iyon para maiuwi ng bahay. Pagkarating sa bahay ay agad siyang nagpainit ng tubig at nilagyan ng mga halamang gamot na itinuro sa kanya ni Mang Ismael. Tapos nagpalamig siya noon na kanyang ipapainom kay Mang Ignacio. At ang iba naman ay ginamit niyang pambasa sa tawil na ipinunas niya sa mukha at katawan noon. Makalipas ang kalahating oras ay nagkamalay na si Mang Ignacio. Anong nangyari bata? Nawalan ka po ng malay doon sa may sapa. Oo, alala ko na pala. Basta nakaramdam na lang ako ng kakaibang panlalamig bago tayo kumain. Tapos noong humiga ako para magpahinga, ay nagtuloy-tuloy na. Wala na akong maalala. Tapos may napanaginipan ako. Mga nilalang na hugis tao, pero parang usok na itim sila. Nagagalit sila dahil bakit ko raw sinisira ang sapa. Ha? Anong sinisira? Tayo nga itong nag-aayos, di ba? Para makadaloy ng maayos ang tubig pa ibaba. Oo nga bata, alam ko din naman yun. Pero may duda ako Hindi normal ang dahilan ng pagguho ng lupa at mga bato mula sa itaas ng bundok. Kaya nagagalit ang mga engkanto roon. Kailangan natin bumalik roon para malaman ang totoong problema. Mang Nasi, hindi kaya dapat si Mang Ismael ang umasikaso ng ganoong bagay? Kasi may kinalaman na rito ang mga engkanto. Baka pagkarating pa lang natin doon ay agad na tayong pinsalain pareho. Di doon na rin tayo nagtapos. Oo, tama ka Dante. Ipapaalam din natin kay Kuya ang mga bagay na yun. Dante, magluto ka naman ng noodles para makakain tayo ng may sabaw. Si Kuya, wala pa ba? Wala pa Baka nga bukas pa ang balik noon. Kasi di ba ang sabi niya, kapag may naghanap raw sa kanya, ay sabihing bumalik na lang bukas. Siguro nga. Sige na, mag-asikaso ko na sa kusina para makakain na tayo. Nagugutom na rin ako Agad na ngang nagsaing si Dante at nagluto na rin ng noodles. Matapos nilang makakain,
ay muling bumalik si Mang Ignacio sa loob ng silid upang magpahinga. Kahit naman kasi nagkamalay na ito, nagsisimula na rin magkaroon ng lagnat. Pinainom na rin naman siya ni Dante ng katas ng dinikdik na dahon at may tiyaan na rin na mula sa nilagang dahon ng mga herbal. Dahil sa katatapos lang kumain, kaya naisipan ni Dante na tumambay muna sa labas ng bahay para magpahangin at magpaantok na rin. Habang nagmumuni-muni siya sa mga bagay-bagay, ay napansin niyang tila may taong papalapit. Nakaputi kasi ito ng damit kaya kahit malayo pa lang ay makikita na agad. Kinuha ni Dante ang itak at itinali sa kanyang bewang. Tapos tumayo siya sa may kahoy na gate ng bakuran hanggang sa maging malinaw na sa kanya ang itsura ng papalapit na tao. Isa iyong magandang dalaga. "Kuya, magandang gabi sa iyo. Si Mang Ismael po, nariyan ba? Kailangan ko ng tulong niya." Sabi naman ni Dante. "Naku, pasensya ka na miss. Wala si Mang Ismael. May pinuntahan sa kabilang bayan. Bukas para ang balik." Sino ka?" "Ako si Dante. Bisita ni Mang Ismael. Kasama ako ng kapatid niyang si Mang Ignacio." Ikaw?" "Ako si Tia, ang volunteer nurse sa pamayanan sa ibaba." "Bakit nga pala kailangan mo si Mang Ismael?" May papaanakin kasi ako sa pamayanan. Hindi ko alam kung bakit kaninang hapon pa naglilabor, pero hindi pa rin makapanganak. Nangyari na rin kasi ang ganito noong nakaraang araw lang. Pumunta si Mang Ismael at itinaboy ang aswang, kaya nakapanganak ang buntis." "Ha? Ibig mong sabihin, may aswang ngayon sa bahay na pinapaanak mo?" "Oo, meron. Sa katunayan nga, noong paglabas ko, ay hinabol ako ng isang malaking baboy. Kahit takot ako lumabas dahil sa aswang, ay wala naman akong pagpipilian. Dahil buhay ng buntis ang nakataya kapag hindi ako nakipagsapalaran. Anong gagawin ko? Mamamatay ang buntis roon at baka pasukin na sila ng aswang." Nasaan ba ang asawa noong buntis na sinasabi mo?" "Wala rin. Nasa kabilang bayan nagtatrabaho bilang construction worker. Lingguhan lang ang uwi. Baka pwede mo akong tulungan o kahit samahan man lang. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Nagsasama na ang antok, pagod at takot ko. Baka bigla na lang ako nito mag-collapse at ako patuloy ang maging hapunan ng aswang." Natataranta at naiiyak na wika pa ng dalaga. Sabi naman ni Dante, "Ganito, sasamahan kita sa isang kondisyon. Sumama ka muna sa loob. Mukhang wala ka pang hapunan Kumain ka muna at huminga na kahit 10 minuto lang. Kailangan mo ng lakas kung babalik ka roon. Dahil siguradong naroon pa rin ang aswang nag-aabang sa buntis." "Sigurado ka? Kakain lang ako. Baka naman may iba kang balak sa akin." "Hala siya. Ako na nga nagmamagandang loob sa iyo. Ako pa itong napagbintangan ng masamang balak. Nariyan din naman sa loob si Mang Ignacio, kapatid ni Mang Ismael. Nilalagnat. Galing kasi kami kanina sa sapa. Nag-alis ng mga putik at batong bumara doon mula sa landslide. Nabigla yata ang katawan niya kaya nilagnat. O maaring nabati ng engkanto roon. Hindi ko masabi Malalaman namin ang totoo kapag nakauwi na si Mang Ismael. Ano, kakain ka o babalik ka roon ng mag-isa?" Masungit na tanong niya sa dalaga. "Sige na nga." Wika pa noon na nauna na sa paglalakad. Pagkarating sa loob ng bahay, ay ipinagluto niya na agad iyon ng noodles at binigyan ng kaunting kanin. Mabilis naman siya nakaluto uli dahil may baga pa naman sa lutuan at mainit na tubig galing termos ang kanyang ginamit sa pagluluto ng noodles. Nakita niyang walang kaarte-arte ang dalaga na kumakain. Kahit pa mainit ang noodles, bumabawi na lang sa lamig ng kanin. Saglit niya itong iniwanan upang makakonsentrate sa pagkain at hindi mailang. Tapos pinuntahan niya si Mang Ignacio. "Mang Nasi, may bisita tayo. Narito yung nurse na sinasabi ni Mang Ismael." "Oh, anong ginagawa niyan rito?" Kailangan niya raw ng tulong dahil inaaswang ang pasyente niyang buntis, kaya hindi makapanganak. Anong plano mo?"
di sasamahan ko na lang siya doon. Kawawa naman eh. Nagpapakahirap sa pagtulong sa mga mahihirap dito. Tapos wala pang kasama. Baka madisgrasya. Sayang. Ha? Anong sayang? Ang ibig kong sabihin ay kawawa naman. Pahiram muna ako niyang pangontra mong kwintas. Ipapasuot ko lang sa kanya. Hindi ka naman mapapasok ng kahit ano rito eh. Dahil may proteksyon naman ang mismong bahay. Kaya pahiramin muna natin yung pangontra. Uwi ka pa ni Dante. At siya na ang nagtanggal ng kwintas ni Mang Ignacio. Huwag mong iwawala yan ah. Hahanapin yan sa akin ni Kuya Maeng. Opo, hindi ko ito iwawala. Maiwan na muna kita rito ha. Sige, magdala ka na rin ng pangontra at langis ni Kuya. Ito oh. Uwi ka pa noon at iniabot kay Dante ang maliit na bote ng efficacent oil na may lamang mga ugat ng kahoy at langis na gawa mismo ni Mang Ismael. Pagkalabas niya ng silid ay naroon na ang dalagang si Tia sa sala. Ano, okay ka na? Oo, salamat. Kaya pala kanina pa nanginginig ang mga kamay ko. Sa gutom na pala. Ito, pangontra. Suot yan ng kapatid ni Mang Ismael. Hiniram ko muna dahil mas kailangan mo yan ngayon. Ibalik mo na lang bukas o kung kailan hindi mo na kailangan. Tsaka, magpahid ka nito sa braso mo. Ha? Ano ito? Langis ng albularyo. Ayaw ng mga aswang ng langis na iyan dahil mapapaso sila. Pangontra kasi yan. Akala ni Dante na mag-iinarte pa ang dalaga. Pero agad nang kinuha ng dalagang si Tia ang botelya at nagpahid noon sa kanyang mga braso. Oh, sige, tara na. Dalhin mo ito oh. Kawayang may tulis. Kapag sinugod tayo ng kahit anong kakaibang nilalang, tusukin mo ng buong puwersa. Lakasan mo ha at huwag ka magdadalawang isip. Dahil kapag ikaw ang naunahan, kakarnehin ka ng mga iyon. Sayang ka. Ha? Anong sabi mo? Gulat na tanong pa ng dalaga. Ay, ang sabi ko, sayang ka kapag nawala. Kasi mawawalan ng nurse at tagapagpaanak ang mga tagapamayanan sa ibaba. Tatango-tango naman ang dalaga sa narinig. Nagsimula na nga silang maglakad. Noong malapit na sila sa bahay noong buntis, ay nakarinig na sila ng mabangis na angil ng isang baboy na paikot-ikot. Kaya napahinto sila saglit. Nakita nilang may isang malaking baboy ang nasa unahan ng daan, nakaharang. Biglang napakapit sa braso ni Dante ang magandang dalaga. Dante, anong gagawin natin? Ayoko pang mamatay. Huwag kang mag-alala, Tia. Hindi ko hahayaang masaktan ka ng baboy na iyan. Hoy, aswang na baboy! Magpakita ka sa totoo mong anyong tao. Anong tingin mo? Cute ka tignan kasi anyong baboy ka? Hindi ka siguro na nalamin, no? Mabuti sana kung puting baboy ang ginaya mo. Kaso itim. Nangalisag pa ang mga balahibo mo. Mukha kang giniginaw at naiihi o di kaya nadudumi. Umangil muli ang baboy at dumapa sa lupa. Ilang saglit pa ay unti-unti na iyong tumayo bilang isang tao na nanlulumahig sa maitim na likido ang katawan. Tia, kapag sumugod yan sa'yo, tusukin mo agad ang mukha niyang kawayan ha. Huwag ka magdadalawang isip. Tandaan mo, aswang yan at isa kang volunteer nurse. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa dyan. Maging alisto ka rin sa pag-ilag. Ako muna ang makikipagbuno sa kanya. Uwi ka pa ni Dante at dahan-dahan ang lumapit sa lalaking aswang. Mapayat lang iyon at hindi rin katangkaran. Kaya sa tingin ni Dante ay kakayanin niya kahit papaano. Agad iyong sumugod sa kanya ng pagkalmot. Isang paikot at lumilipad na sipa ang isinalubong niya na kumalawit sa gilid ng leeg ng lalaki. Napasubsob iyon sa damuhan sa gilid ng daan. Uundayan pa sana ni Dante ng pagsaksak ng itak pero mabilis iyong nakatayo. Magkalapit na sila Dante at ng aswang na iyon kaya mano-mano na silang nagsasagupaan. Lalo at nabitawan na nito ang kanyang itak. Lahat ng natutunan niya sa mano-manong laban ay nagamit niya. Tuwing tatamaan niya ng malakas na pagtuhod ang panga ng lalaking aswang, ay bumabarag ang lakad noon at hilong napapaatras.
hanggang sa umangil iyon ng malakas at biglang kumapal ang balahibo sa buong katawan. Mabilis iyong kumilos at tinalunan si Dante. Sa kanyang pag-ilag ay may natapakan siyang madulas na naging sanhi ng kanyang pagkatihaya sa lupa. Ngumisi naman ang aswang dahil inakala noon na panalo na siya. Magagawa niya ng makumbabawan si Dante, kaya muli iyong tumalon papunta sa nakatihayang katawan ni Dante. Pero nagtataka ang aswang dahil walang pag-aalala sa mukha ng binata. Nakangiti pa nga iyon at noong malapit na ay mabilis kinuha ni Dante ang kanyang nabitawang itak na naroon pala sa kanyang gilid. Isinalubong niya iyon sa aswang, kaya tumusok iyon sa leeg, papatagos sa ibabaw ng ulo. Tumagas ang mabaho at malansang dugo noon, kaya mabilis ipinaling ni Dante ang aswang papatumba sa tabi niya para hindi sa kanya bumuhos ang dugo noon. Nang lingunin niya ang kasamang dalaga ay nakita niyang nakasiksik iyon sa gilid ng puno at takot na takot. Nilapitan niya na iyon at tinawag sa pangalan. Dahil sa takot ng dalaga, kaya wala sa isip na niyakap siya noon ng mahigpit habang umiiyak. Hinayaan lang muna ni Dante na umiyak ang dalaga. At noong mahimasmasan ay sa kanya sinabing, "Tiya, tara na, kawawa naman ang buntis na naghihintay sa'yo." Doon pa lang natauhan ang dalaga. Inayos ang sarili at nagpatuloy na sila sa pagpunta sa bahay ng buntis. Ayaw na sanang pumasok pa ni Dante sa loob, pero sinabi ng dalaga na mas magiging kampante siya kapag naroon din ang binata sa loob. Habang nagpapaanak ang dalaga ay naroon lang si Dante nakaupo sa may pintuan ng kwarto, habang katabi ang panganay na anak ng ginang na pinapaanak ng dalaga na nasa 4 na taong gulang pa lamang. Noong mailabas ang bata ay ibinigay iyon kay Dante ni Tia at tinuruan siya kung paano maglinis ng bagong panganak na sanggol. Tapos ang dalaga naman ang siyang nag-asikaso sa dugoang ibabang bahagi ng ginang. Matapos malinisan ay nakatulog na ang ginang. Itinabi rin nila doon ang sanggol para kapag umiyak ay madaling mapapadede ng ina. Pinahiga na rin nila sa kabilang bahagi ang panganay na anak dahil antok na rin ito. Nagtungo sila sa kusina at nagluto ng lugaw para may makain ng ginang kapag nagising. Si Dante na ang gumagawa noon habang ang dalaga naman ay tulala na nakatingin sa labas habang hawak ang tasang may kape. "Dante, salamat ha. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano nang nangyari sa akin. Pwedeng patay na ako ngayon, pati na rin ang ginang." "Wala yun. Maaaring kasama talaga iyon sa sadya ng pagpunta ko rito." "Ha? Bakit? Ano bang sadya ng pagpunta mo kina Mang Ismael?" "Para magpaturo na maging katulad niya. Pinatay ng mga aswang ang buo kong pamilya sa harapan ko mismo. Maswerte lang akong nakatakas dahil humarang ang aking ina. Kaya magmula noon ay hinangad ko ng lipulin ang mga aswang, lalo na iyong mga mapaminsala." "Ibig sabihin, magiging albularyo ka rin?" "Oo, parang ganun na nga rin. Kasi hindi lang naman pakikipaglaban sa mga aswang ang aaralin ko. Kasama na rin doon ang panggagamot. Ikaw, bakit mo napiling mag-volunteer rito? Samantala, wala kang kikitain rito kahit piso. Nasa delikado pa ang buhay mo at mamumuhay ka rin na kasing hirap ng mga taga rito." Bumuntong hininga muna ang dalaga bago nagsalita. "Alam mo Dante, hindi sa pagmamayabang, nanggaling ako sa mayamang pamilya. Parehong doktor ang nanay at tatay ko. Maging ang mga lolo at lola ko ay kung hindi doktor ay nurse naman. Proud ako sa propesyon ng pamilya ko. Masaya rin ako sa buhay namin na marangya. Hindi ko nga nasubukang mag-commute dahil palaging hatid sundo ako ng personal driver ko kahit saan man ako magpunta. Pero nagbago ang lahat nung matuklasan ko ang lihim ng aking mga magulang. Ang yaman pala namin ay hindi lang nanggaling sa kanilang pagiging doktor. Involved din sila sa sindikato na nangunguha ng mga bata at ng mga dalagita.
Tapos, kinukuha ang mahahalagang internal organ at ibinibenta naman sa mayayamang may sakit. Kaya iyon ang hindi ko matanggap sa aking pamilya. Nagsimula ako mag-ipon ng pera. Kaliwa kanan ang paghingi ko ng pera kina mami at daddy. At noong makapasa ako sa licensure exam at naging ganap na professional nurse, doon na ako naglayas. Hindi naman ako nag-aalala sa kakahinatnan ko dahil malaking perang naipon ko at nakalagay iyon sa isang account na hindi nila alam. Kaya itong pag-volunteer ko rito ay paraan ko para ipakita sa Diyos na hindi ako katulad ng mga magulang ko. At sa ganitong paraan ay makabawi man lang ako sa kasamaang naidulot ng pamilya ko sa mundo. Hindi ko rin naman kayang isuplong sila sa pulis dahil hindi rin naman sila ang mastermind sa gawaing iyon. At hindi lang din naman sila ang mga doktor na involved doon. Kaya wala rin akong magagawa kahit pa mapahinto ko sa ganoong gawain ang mga magulang ko. Tatango-tango lang si Dante sa kwento ng dalaga. Saan ka pala nakatira rito? Sa bahay ng isang balo sa may bungad ng pamayanang ito. Nagtitinda siya ng kakanin sa umaga hanggang hapon. Kaya pagka-uwi ay pagod na siya palagi. Hindi ko na rin magawang abalahin pa siya na magpasama sa mga pupuntahan ko ng mga magpapaanak. Kaya tuwing may pupuntahan akong papaanakin ay palaging mag-isa ko lang. Ang totoo ay natatakot rin talaga ako. Pero no choice eh. Kailangan ako ng mga tao, lalo na ng mga buntis na mga anak na. Oh, sige pala, matulog ka na. 3:00 pa lang oh. Mahaba pang oras bago mag-umaga. Ako na muna ang magbabantay sa'yo. Kahit dito ka na sa sala matulog. Wika pa ni Dante noong makitang humihikab na ang magandang dalaga. Sige Dante, tama ka nga. Sobrang pagod at antok na rin talaga ako. 2:00 pa lang kasi ng hapon ay narito na ako kahapon. Humiga na ang dalaga sa kawayang papag na walang kumot at unan. Umakyat naman si Dante sa silid ng ginang at naghanap ng ekstrang unan. May nakita siya pero maliit. Sapat lang para maipatong ang ulo. Oh, may nakita akong maliit na unan sa itaas at kumot na katsa. Pagtiyagaan mo na para hindi ka maubos ng lamok. Tumango lang ang dalaga dahil nakapikit na ito. Kaya si Dante na ang naglagay ng unan at kumot rito. Tapos sumandal na lang din siya sa isang upuan habang pinagmamasdang nakapikit ang maamong muka ng dalaga. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 6. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.